Sa puso ng gubat sa timog ng Dumaguete kung saan ang canopy ay napakabigat na ang liwanag ng araw ay halos hindi makapasok. Naroroon ang isang rehiyon na kilala bilang mga Luntiang Anino. Ito ay isang lugar ng alamat at misteryo, binubulong sa mga lokal na alamat at kinatatakutan ng mga nakakaalam ng mga lihim nito. Ang Luntiang Anino ay sinasabing sinumpa, isang lugar kung saan ang oras at realidad ay nagiging isang bangungot. Kaunti lamang ang naglakas loob na pumasok sa masikip at hindi pa natutuklas ang gubat na ito. At ang mga nakabalik ay madalas na nagiiwan ng sugat, ang kanilang isipan ay wasak dahil sa mga nakita nila. Sa kabila ng mga babala, isang grupo ng 5 kaibigan na pawang mga batikang manlalakbay ang nagpasya na hamunin ang hiwaga ng gubat. Nandyan si Mark John, ang pinuno ng grupo, na ang tapang ay nagtago ng isang malalim na pag-usisa. Si Ningning, isang biologist na may hilig sa pagtuklas ng mga bagong uri. Si Banoy, isang bihasang taga-survive na may malawak na kaalaman tungkol sa gubat. Si Perlin, isang fotograpo na naglalayong hulihin ang hindi pa nadidilaw na kagandahan ng kalikasan. At sa wakas, si Jervy, isang heologo na nahuhumaling sa mga sinasabing sinaunang guho ng rehiyon. Ang grupo ay bumaba sa isang maliit, liblib na nayon sa gilid ng gubat, kung saan ang mga lokal ay tumingin sa kanila na may halo ng awa at takot. Paulit-ulit na nagbabala ang mga taga-nayon sa kanila na umiwas sa verdant shadows, ngunit ang kanilang mga babala ay sinalubong ng mga pagtawa na may pang-aalipusta. Ang mga adventurer ay determinado at ang kanilang kasiyahan ay humigit kumulang sa kanilang mga pangamba. Sila'y nag-umpisa sa kanilang paglalakbay nang maaga isang umaga, pumasok sa gubat na may mataas na diwa at pakiramdam ng pakikipagsapalaran. Ang makapal na dahon ay mabilis na nilamon ang kanilang landas at tila naglaho ang liwanag ng araw, pinalitan ng isang nakabibinging dilim. Ang hangin ay mabigat sa halumigmig at ang ingay ng mga insekto at malalayong tawag ng mga hayop ay bumuo ng isang simponya ng nakababalisa na tunog. Habang sila'y sumisid ng mas malalim, ang gubat ay naging lalong kakaiba. Ang mga puno ay tumangkad, ang kanilang mga katawan ay umikot sa mga kakaibang anyo, at ang hangin ay naging mas malamig. Ang mga dahon ay tila humahapit sa paligid nila at mga kakaibang nagniningning na kabuti ang kumapit sa mga puno, naglalabas ng isang dimundong liwanag. Sa ikalawang araw, natuklasan ni Ningning ang isang kakaibang halaman, isang namumulaklak na baging na may mga talulot na kumikislap na parang opal. Ang kanyang kasiyahan ay kapansin-pansin habang siya ay kumukuha ng mga sample, ngunit ang pag-aalala ni Banoy ay lumalala. Napansin niya na tila unti-unting nagbabago ang gubat. Ang mga daang nilakaran nila kanina ay ngayon ay tila hindi na pamilyar. Noong gabing iyon, habang nagtatayo sila ng kampo, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang mga anino ay kumilos ng mag-isa, at tila may mga nakakatakot na bulong na lumulutang sa hangin. Si Jervy, na nag-aaral ng heolohiya ng lugar, ay nakakita ng isang ukit na bato na bahagyang nakabaon sa lupa. Ang mga ukit ay naglalarawan ng mga eksena ng ritual na sakripisyo at mga sinaunang Diyos na may masasamang mukha. Si Perlin, na kumukuha ng mga larawan ng mga halaman, ay nakakuha ng isang imahe ng isang figura sa likuran ng isa sa kanyang mga kuha. Isang hindi malinaw na anyo na tila nanonood sa kanila. Nang ipakita niya ito sa iba, itinanggi nila ito bilang isang laro ng ilaw, ngunit isang hindi komportableng pakiramdam ang bumalot sa kanila. Ang ikatlong araw ay nagdala ng mas maraming nakakabahalang pangyayari. Ang mga sample ni Ningning na maingat na iningatan ay natagpuan na nakakalat at nasira. Ang gubat ay tila naging mas nakabibingi. Ang mga anino ay mas madilim at mas malinaw. Nadapa sila sa isang lumang, sira-sirang estruktura na tinakpan ng mga baging, isang sinaunang templo, matagal nang nakalimutan. Nainteresado, nagpasya silang tuklasin ito.
Ang templo ay isang labirinto ng madidilim na pasilyo at naguguhong pader, punong-puno ng mga nakababahalang ukit na natagpuan ni Jervy. Sa gitnang silid, natagpuan nila ang isang altar na napapalibutan ng mga nakakatakot na estatwa ng mga nalimot na Diyos. Ang hangin ay mabigat sa isang damang takot. Habang sila'y nagsisiyasat, ang lupa ay yumanig at isang mababang ugong ang pumuno sa silid. Si Mark John, na laging leader, ay nagpilit na manatili sila at mag-explore pa, sa kabila ng lumalalang pakiramdam ng pangamba. Sila'y bumaba ng mas malalim sa templo, ang kanilang mga flashlight ay kumikislap tila mas nagiging nangingibabaw ang impluensya ng gubat sa templo. Ang mga pader ay nagsimulang umikot ng mga madilim, organikong mga pattern at ang hangin ay naging mas malamig. Nakita nila ang kanilang mga sarili sa isang malawak na silid, yung silid sa ilalim ng lupa na may napakalaking puno. Pumipintig na ang mga ugat at baging na nakabitin mula sa kisame. Sa gitna ng mga ito ay isang napakalaking, sinaunang puno na may mga baluktot at magaspang na sanga. Bigla ang yung ay napuno ng nakabibinging ugong at ang mga ugat ay nagsimulang umikot at magbago ng anyo. Bumubuo ng mga nakakatakot na hugis. Ang hangin ay puno ng masangsang na amoy at ang lupa ay tila kumikilos na parang may buhay. Dumating ang takot ng mapagtanto ng mga kaibigan na hindi sila nag-iisa. Ang mga anino ay kumilos na parang may sariling buhay, umaabot gamit ang mga buto-botong mga braso. Sinubukan ng mga kaibigan na tumakas, ngunit tila ang templo ay kumikilos at nagbabago na nagdudulot ng pagkalito sa kanila. Ang gubat sa labas ay tila buhay. Ang nakabibinging dilim nito ay humihigpit sa kanila. Nahiwalay ang mga kaibigan sa gitna ng kaguluhan. Si Mark John, na labis na nag-aalala na maihatid ang kanyang mga kaibigan sa kaligtasan, ay naging mas magulo at nalilito. Siningning ang unang nakatagpo ng tunay na takot. Nadapas siya sa isang silid na puno ng mga katawan, deformed at nasira, na napanatili sa isang nakasisindak na kalagayan. Ang tanawin ay nagdala sa kanya sa kabaliwan at siya'y tumakas sa kadiliman, ang kanyang mga sigaw ay umuukit sa buong templo. Si Banoy, na sinusubukang hanapin si Ningning, ay inatake ng mga twisting na anino na tila humahawak at pumupunit sa kanya. Si Perlin at Jervy, na sumusubok na makahanap ng daan palabas, ay nahatak sa pulsing na masa ng mga ugat. Ang kanilang mga sigaw ay napigil habang sila'y nilamon. Si Mark John, na tuluyan ng naligaw, ay natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa sa yungib. Ang sinaunang puno ay tila nakatayo sa ibabaw niya. Ang mga baluktot na sanga nito ay umaabot na parang mga daliri ng isang higanteng kamay. Ang mga bulong ay lumakas, nagiging isang nakakabaliw, nakakatuwang tunog ng mga tinig. Ang gubat mismo ay tila humigpit. Ang mga luntiyang anino ay nagpakita ng kanilang tunay na kalikasan, isang buhay na nilalang na kumakain ng takot at kawalang pag-asa. Ang dating maganda at tanawin ay ngayoy isang labirint ng pagdurusa na walang daan palabas. Sa huli, isa-isa silang sinakmal ng gubat. Ang kanilang mga kaluluwa ay naipit sa kailaliman ng mga luntiang anino. Ang templo ay nanatili, isang madilim na alaala ng kanilang kamangmangan, isang lugar kung saan naglabo ang mga hangganan sa pagitan ng realidad at bangungot. Ang mga luntiang anino ay naghintay, palaging nagugutom para sa mga bagong kaluluwa na maglakbay sa kanilang mga bisig, isang paalala ng walang katapusang dilim ng gubat at ang presyo ng pagsuway sa kanyang sinaunang sumpa.